Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Suspendido po muna ang pagpapatupad ng cashless toll collection na ipapatupad sana sa March 15. Kinumpirma ito ng bagong appointed na kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Vince Dizon na iniutos niya umano sa Toll Regulatory Board. Ayon kay Dizon, anti-poor umano ang naturang patakaran, kaya naman pag-aaralang muli ito ng ahensya katuwang ang pribadong sektor. Ibinahagi din niya ang pagbigat ng daloy ng trapiko noong subukan itong ipatupad. Samantala, posible umanong masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Marso. Ito'y ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Aniya, handa naman ng Senado para sa paglilitis at nasuri ng muli ang rules ng impeachment court. Paglilinaw naman ng senador, hindi ibig sabihin ng pagsisimula ng naturang proceeding ay haharap na ang testigo sa korte. Matatanda ang isinulong ni Pimentel na agad na simulan ang paglilitis kay VP Sara matapos niyang sumulat ng liham kay Senate President Chis Escudero. Upang matugunan ng epektibo ang pamamahala sa trapiko sa Metro Manila, kamakailan ay nagugnay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Japan International Cooperation Agency para isagawa ang isang technical cooperation project para sa mas mahusay na traffic management system sa NCR. Ang naturang partnership ay formal na itinakda ng dalawang panig sa pamamagitan ng paglagda sa records of discussion sa pamamagitan ng MMDA at JICA. Ilan sa mga pahuhusayin sa proyektong ito ay ang mga modernong kagamitan, gayon din ang intelligent transportation systems gaya ng MMDA Communications and Command Center, traffic signals, high-definition closed-circuit television cameras, communication network at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nilino ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ang Special Class Business Process Outsourcing o SCBPO sa bansa ay walang kaugnayan sa gaming operation gaya ng pagkuha ng mga taya mula sa kanilang mga customers. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, ang SCBPOs ay katulad lang din ng mga BPO na nagsisilbing support business operations sa ibang bansa. Ngunit ito ay pawang lisensyado ng PAGCOR dahil sa ito ay mga gaming companies sa abroad. At dahil sa malaking kontribusyon nito sa sektor ng paggawa, ay tiniyak ni Tenco ang mga Foreign Chamber of Commerce sa bansa na ipagpapatuloy ng kanilang ahensya ang advokasya nito para sa SCBPOs, gayon din ang pagpapalawak nito sa bansa. Samantala, pinag-iingat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon dahil sa posibleng pagragasa ng lahar dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa ngayon, nakararanas ng pag-ulan ang Bicol Region dahil sa mas pinalakas na shearline sa bansa. Sakaling magtuloy-tuloy ito, malaki rin ang tsansa na mabuo ang maputik na stream flow o maputik na runoff sa mga ilog at drainage area ng rehiyon ng Bicol. Inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaliban ng pinakaunang halalang Bangsamoro na gaganapin sana ngayong Mayo. Ililipat at magaganap na ito sa Oktubre ayon sa Commission on Elections o COMELEC alinsunod sa nilagdaan ng Pangulo na Republic Act 12123. Kasunod nito, aalamin ng COMELEC kung paano i-distribute ang mga parliamentary seats na dati nang nakatalaga sa Sulu, gayon din ang pagpili ng mga election paraphernalia. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.